The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to John. Glory to you, O Lord. Jesus said to the crowds, I am the bread of life. Whoever comes to me will never hunger, and whoever believes in me will never thirst. But I told you that although you have seen me, you do not believe. Everything that the Father gives me will come to me, and I will not reject anyone who comes to me. Because I came down from heaven not to do my own will, but the will of the one who sent me. And this is the will of the one who sent me, that I should not lose anything of what he gave me, but that I should raise it on the last day. For this is the will of my Father, that everyone who sees the Son and believes in him may have eternal life, and I shall raise him on the last day. My dear friends, the Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Good morning po sa inyong lahat. Morning, Father. Happy Easter! Patiin muna natin ang mga katabi natin ng Happy Easter. Tayo po ay nasa panahon pa rin ng Pasko ng muling pagkabuhay, the most important season and time of our liturgical calendar of our life as Christians, ang kanyang muling pagkabuhay. Kaya naman ngayon pong unang Miyerkules ng buwan ng Mayo, May. And they say that May is the month of Mary. Kaya ngayong unang Miyerkules ng buwan na ito, bigyan natin ng palakpak ng papurit, pasasalamat ang Panginoon sa biyaya ni Mama Mary. Malakas sa palakpak para sa Kanya. No, thank you. No? Ito po ang biyaya ng muling pagkabuhay ni Kristo. Huwag niyo pong mamadaliin. Kasi nung nakaraan after ng Easter Sunday, Lunes na Lunes pa lamang, octave of Easter. Meron ako nakasalubong at binati ko, sabi ko, Happy Easter. Ang sagot niya, tapos na. Ha? Tapos na? Di ko yata nabalita ang tapos na. Tapos ang sabi pa nung isa sa akin, Hay, salamat. Lalo na yung mga nag-serve sa simbahan. Mabuhay kayong mga naglilingkod sa simbahan. Isa sa mga pinakamahirap na panahon ang Holy Week sa mga volunteers ng church. Pagkatapos ng Lent at Holy Week, sabi nung nakausap ko, Hay, salamat, tapos na, back to normal na. Sabi ko, anong back to normal? So yung mga ginawa pala natin nung Lent at Holy Week na penitensya, sakripisyo, pagbibigayan, pagpapatawad, hindi pala normal yon. So ano ang normal? Away-away na naman tayo. Hindi ka na naman magsisimba. Ayaw mo na naman ng sakripisyo. Samantalang nung Lent at Holy Week, wow, dramang-drama ka. Sa pag-sakripisyo at pagtitiis. Ngayon, ayaw mo na naman. So, sayang. Huwag nating papatayin ang binuhay na ni Kristo sa atin. At noong Kwaresma at mahal na araw, anong binuhay niya? Yung tatlong mahalagang bagay, yung kakayahan mo pa rin magdasal, magsakripisyo, at magkawang gawa. Binuhay na yan ni Kristo. Huwag mo nang patayin muli. Ipagpatuloy natin. Kaya nga sa ating first reading, we have heard what the apostles and the disciples did. Kahit may mga persecution, may mga hindi tumatanggap sa kanila, may mga umuusig sa kanila, anong ginawa nila? The more they preach the Word of God. So sana ganun din tayo. Especially ngayong Easter season. Let us tell the stories of Christ.
Let us tell the life of Christ and let us imitate the life of Christ. Kaya lang, siguro magugulat ho kayo at parang tuloy-tuloy na nangyayari. After Easter Sunday, the following day, ginulat naman tayo ng isang malungkot na balita. Ang pagpanaw ng ating Santo Papa. The death of Pope Francis. And this Mass is offered also for all the cardinals that will participate in the conclave today in Rome. Kahit wala tayo doon, huwag niyo sabihin na wala naman ako doon. Ano pakialam ko dyan? Meron. Because we belong in the one body of Christ. Ang simbahan ay ang katawan ni Kristo. Tayo ay bahagi ng katawan ni Kristo. Ipagdasal natin ngayon ang mamumuno sa simbahan ni Kristo. Pray for our next Pope. We offer this Mass for them. All the cardinals that will participate. Wag na ho kayong share ng hindi naman totoong balita. Tanging ang Espiritu Santo lang ang nakakaalam at ang magsasabi kung sino ang susunod. Ha? Wag na ho kayong, siya na pala? Wala pa nga eh. Meron nga nagsabi, pangalawang araw na, hindi pa nga nagsisimula. Just pray. That is what we all need. At sana yun ang isa sa mga pinalakas sa atin ngayong Easter season, our prayer life. And in our prayer life, we learn to believe more. Kaya nga sabi sa gospel natin, blessed are those who believe in me. Jesus said, I came that you may be saved, not to persecute you, not to punish you, but I came to save you. Sino man ang manalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga I always say this, Miyerkules unang umaga ngayon, hindi ko alam kung lahat kayo nandito walang trabaho, walang ginagawa sa buhay. Imposible. Sadyang nagbigay lang kayo ng oras para sa Diyos. Amen? Huwag niyong panghihinayangan yon. Huwag kayong manghihinayang, huwag kayong magpapatokso sa mga magsasabi na, sayang naman, pupunta ka pa doon. Ang layo-layo noon, ang sikip-sikip, ang init-init. Hindi ka naman makakaupo, lagi kang nakatayo. Sabi ni Kristo, sino man ang nakakita sa akin at manalig sa akin ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Ay hindi na magugutom, ay hindi na mauuhaw. Baka may magreklamo, hindi totoo yan, Father. Lalo kami magugutom pag hindi ako nagtrabaho. Lalo kami mauuhaw pag nawala ang aking negosyo. No. Remember the promise of Jesus? Not in this world, but eternal life. The life that I am preparing for you. Yun ang paghirapan mo. Yun ang pagsikapan mo. You know, last Lent, sa aming parish, nagkaroon kami ng pilgrimage. We visited the 7 beautiful churches of Pampanga. And 5 buses kami. Ang daming sumama, 5 buses. At more than half of the participants, mga senior. Kaya alam nyo na kung ano ang laging unang istasyon, banyo. Pagbaba pala ng bus, saan ang CR? Wag ko kayong mag-alala, tatanda rin kami. Talagang ganon. So kaya sa unang simbahan pa lang, medyo na late na kami, kaya nagmamadali kami. Dahil 5 buses, doon kami sa Assumption, sa Leverisa. Dahil 5 buses, nagkulang ng sasakyan. Dahil ako'y walang bayad, doon ako sa L300, no? Walang aircon. At dahil doon sa First Church, sa Our Lady of the Rosary, sa Angeles, Pampanga, medyo late na kami. Nagpark yung driver sa tabi ng isang ginagawang bell tower. Alam niyo po, nung sasakay na ako sa harapan, isang mahaba at malaking bakal ang bumagsak mula taas sa tabing-tabi ko. Nagsigawan yung mga workers.
Ako dahil nagmamadali, pagtingin ko, sabi ko lang, ay, bumagsak. Nung hapon na, bumabiyahe, naalala ko, sabi ko, muntik na ako dun ah. Muntik na ako. I believe lahat tayo may ganyang moments sa buhay. Thank you, Lord. You just saved me. Marami tayong sandali sa buhay na muntik ka na. Muntik ka ng maloko. Muntik ka ng madaya. Muntik ka ng masagasaan. Muntik ka ng mahulog. Saved by the Lord. As we continue this celebration, my dear friends, we pray for our next Pope, that God may truly give him his spirit, the spirit of service, the spirit of compassion. And we too, bilang mga miyembro ng simbahan, araw-araw, hindi sapat na nag-iingat lang tayo. Araw-araw, dapat dinadagdagan ang pagdarasal at pananalig natin. With the help of Mary, Lord, we entrust to you our church, our spirit. Amen.